Isang malutong na sampal ang sumalubong kay Thalia habang yakap ang Lino na pinagpuyatan niyang plansahin. Patay na si Richard at ikaw ang pumatay sa kanya. Bulyaw ni Vanessa habang nakangisi sa gitna ng trahedya. Sa loob ng marangyang mansyon, kailangang isakripisyo ni Thalia ang sariling dangal para sa hininga ng kapatid niyang si Lily. Ngunit ang muling pagbangon ay hindi na sa luha, kundi sa apoy ng katotohanan. Sino ang tunay na halimaw? Pirirmahan mo ang pag-amin na ito? O makikita mo ang kapatid mong nakasilid sa kabaong bago pa lumubog ang araw? Ang mga salitang iyon ni Doña Imelda ay tila mga lason na direktang pumasok sa pandinig ni Thalia. Mas masakit pa kaysa sa malutong na sampal na kanina lamang ay nagpamanhid sa kanyang kanang pisngi. Nanigas ang kanyang buong katawan habang ang mga daliri niya ay mahigpit pa ring nakakapit sa puting coat na gawa sa mamahaling sutla. Iyon ang coat na buong magdamag niyang pinagpuyatang plansahin. Tinitiyak na walang kahit isang gatla o dumi dahil alam niyang iyon ang paboritong isuot ni Richard para sa mga espesyal na okasyon. Ang bango ng bagong labang damit na hinaluan ng banayad na amoy ng fabric softener ay sariwa pa sa kanyang ilong. Isang mabatid na paalala ng kanyang debosyon at paglilingkod sa pamilyang Blackwood. Ngunit sa harap niya, ang realidad ay naging isang madilim at mabahong bangungot. Ang coat na hawak niya na simbolo ng kanyang pagsisikap para sa kinabukasan nila ng kapatid na si Lily ay unti-unting nalukot sa kanyang nanginginig na kamao. Ang puting tela ay nahulog sa maruming sahig ng silid, ngunit tila hindi na yon alintana ni Thalia. Ang kanyang paningin ay nakapako sa malamig at walang buhay na katawan ni Richard na nakahiga sa kama, at kay Vanessa, ang kapatid niya sa labas na ngayon, ay humihagulgol ng pekeng luha habang nakasandal sa balikat ni Doña Imelda. How could you do this, Thalia? I trusted you. Inalagaan ka namin. Binigyan ng trabaho. Tapos ito ang ibabayad mo? Pinatay mo si Richard dahil sa pera? Ang tinig ni Vanessa ay puno ng pait. Bawat salita ay tila isang patalim na itinusok sa puso ni Thalia. Alam ni Thalia ang katotohanan. Nakita niya ang bahid ng lipstick sa leeg ni Richard na kaparehong-kapareho ng kulay na suot ni Vanessa ngayon. Nakita niya ang bakas ng isang gabi ng kalaswaan sa gusot na kumot na hindi kailanman magagawa ng isang tulad niyang hamak na katulong lamang. Ngunit sa silid na ito, ang kanyang boses ay walang silbi. Naramdaman ni Thalia ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang ituro ang mapagpanggap na babaeng nasa harap niya. Ngunit ang bawat hininga niya ay tila bumabara sa kanyang dibdib. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang ibon na nagpipilit kumawala sa isang masikip na hawla, hanggang sa maramdaman niya ang pagdaloy ng malalamig na pawis sa kanyang likuran. Ang bawat sulok ng marangyang silid na dati ay pangarap niyang marating, ay tila naging mga pader na unti-unting umiipit sa kanya. Ang mga alaala ng kabaitan ni Richard, ang mga pagkakataong tinutulungan siya nito sa pag-aaral ni Lily, ay nadurog na parang bubog sa kanyang isipan. Hindi ko magagawa yon. Doña Imelda, alam niyo pong hinding-hindi ko sasaktan si Richard. Sa wakas ay naisatinig niya. Bagaman ang kanyang boses ay halos isang bulong na lamang nabasag sa iyak. Humakbang palapit si Doña Imelda. Ang mga takong ng sapatos nito ay lumilikha ng mabibigat at nakatatakot na tunog sa sahig na gawa sa nara. Walang bakas ng awa sa mga mata ng matandang babae, tanging niyang nanlalamig na determinasyong protektahan ang reputasyon ng kanilang angkan. Inabot nito ang isang pluma at ang dokumento ng pag-amin sa harap ni Thalia. Huwag kang magmalinis, Thalia. Utang mo sa akin ang buhay ng kapatid mo. Sino ang nagbayad para sa operasyon niya noong nakaraang taon? Sino ang nagpapakain sa inyo? Ang boses ng matanda ay mababa, ngunit puno ng awtoridad. Isang uri ng gaslighting na ilang taon nang nagpapakulong sa kaisipan ni Thalia. Isipin mo si Lily.
Isang salita ko lang sa mga tauhan ko sa labas at sisiguraduhin kong hindi na siya makakakita ng bukas. Pirirmahan mo ito. Aaminin mo na niresetahan mo ng maling gamot si Richard dahil sa galit at hahayaan ko ang kapatid mong mabuhay ng marangya. Isakripisyo mo ang iyong sarili para sa kanya. Hindi ba yun ang papel mo dito? Ang maging alay. Napatingin si Talia sa labas ng bintana, kung saan sa malayo ay natatanaw niya ang maliit na quarters na tinitirhan nila ni Lily. Nakikinita niya ang mukha ng kanyang kapatid, ang inosenteng ngiti nito na hindi pa nadidungisan ng dumi ng mundong ito. Ang pagmamahal niya kay Lily, ang kanyang tanging kalakasan. Ngunit ngayon, ito rin ang naging pinakamabigat na tanikala sa kanyang leeg. Naramdaman niya ang init ng mga luha na pumatak sa dokumentong nasa kanyang harap. Binabasa ang tinta ng isang kasinungalingang susunog sa kanyang kinabukasan. Ang kanyang kamay ay nanginginig ng abutin ng pluma. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw ng pagtutol, ngunit ang imahe ni Lily na nasa panganib ay mas matimbang kaysa sa sarili niyang kalayaan. Sa huling sandali, bago dumapo ang dulo ng panulat sa papel, tumingala si Thalia at tiningnan ang nakangising mukha ni Vanessa sa likod ni Doña Imelda. Isang tahimik na panunumpa ang nabuo sa kanyang gumuguho na puso. Maaring ngaya ngayon ay nakuha nila ang kanyang pirma, ang kanyang pangalan, at ang kanyang kalayaan. Ngunit ang katotohanan ay hindi kailanman mananatiling nakabaon sa ilalim ng mga dumi ng Blackwood Manor. Hanggang kailan sapat ang pagiging mabuti sa mundong pinatatakbo ng mga halimaw na nagtatago sa likod ng mga mamahaling sutla at perlas? So, masyado ka namang komportable rito, Talia. Akala mo ba ay nasa bakasyon ka? Ang boses ni Vanessa ay matalim na humiwa sa katahimikan ng madilim na bodega kung saan ipinatapon si Thalia. Hindi na ito ang silid na kinalakihan niya sa quarters ng mga katulong. Ito ay isang masikip na espasyo sa ilalim ng mansyon, amoy alikabok, at puno ng mga sirang kagamitan. Ang tanging liwanag ay nanggagaling sa isang maliit na rehas na bintana sa itaas, na sapat lamang para ipakita ang dumi sa sahig. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Thalia. Ang kanyang mga mata ay namamaga pa rin mula sa walang tigil na pag-iyak kagabi. Sa kanyang kandungan, mahigpit niyang hawak ang isang lumang manika ni Lily, ang tanging bagay na naiwan sa kanya bago siya tuluyang ihiwalay sa kanyang kapatid. Ang tela ng manika ay may mantsa ng luha, tila sumasalamin sa kanyang nadudurog na kaluluwa. Humakbang si Vanessa papasok. Ang tunog ng kanyang matutulis na takong sa semento ay tila mga martilyo na tumatama sa sentido ni Thalia. Nakasuot ang kanyang kapatid sa labas ng isang itim na silk dress, elegante at mukhang nagdadalamhati, ngunit ang kislap sa kanyang mga mata ay malayo sa lungkot. May dala siyang tray ng pagkain, mga tira-tirang kanin at ulam na tila para sa hayop. "You should be grateful," sabi ni Vanessa habang dahan-dahang itinatapon ang tray sa sahig. Ang tunog ng pagtama ng metal sa semento ay umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng silid at ang sabaw ay tumapon sa paanan ni Thalia. "Kahit pumatay ka ng tao, pinapakain ka pa rin namin. That's how kind the Blackwoods are. Pero huwag kang mag-alala. Lily is doing just fine. Well, as fine as a mute brat can be without her sister." Naramdaman ni Thalia ang isang matinding kurot sa kanyang dibdib nang marinig ang pangalan ng kanyang kapatid. Sa loob-loob niya ay sumiklab ang galit at takot, ngunit pinilit niyang manatiling kalmado. Alam niyang anumang padalos-dalos na kilos ay maaaring magpalala sa sitwasyon at maglagay kay Lily sa panganib. Humigpit ang kanyang mga kamay habang pilit niyang kinokontrol ang emosyon na nagbabadyang umapaw. Nakatuon ang kanyang isip sa isang bagay lamang, ang kaligtasan ng kanyang kapatid. Huminga siya ng malalim at pinilit panatilihing matatag ang kanyang mukha. Kahit na sa loob niya ay tila may unos na handang sumabog anumang sandali. Sa pagkakataong yon, ang pinakamalaking laban ni Thalia
ay hindi laban sa babaeng nasa harap niya, kundi laban sa sarili niyang galit at takot. Bakit mo ito ginagawa, Vanessa? Nangangatog ang boses na tanong ni Thalia. Kapatid mo rin ako. Alam mong wala akong kinalaman sa pagkamatay ni Richard. Bakit kailangang ako ang magdusa para sa mga kasalanan mo? Isang malakas at mapanghamak na tawa ang kumawala sa mga labi ni Vanessa. Yumuko siya. Sapat na para maamoy ni Thalia ang mamahaling pabango nito na humahalo sa amoy ng alikabok sa bodega. Kapatid, don't be so pathetic, Thalia. Anak ka lang ng isang labandera na nakisawsaw sa buhay ng tatay ko. You were never my sister. Bulong ni Vanessa. Ang bawat salita ay puno ng lason. At tungkol kay Richard, let's just say, he's better off this way. And you? You are the perfect scapegoat. Sino ang maniniwala sa isang katulong na tulad mo? You're dirty, you're poor, and now, you're a murderer in the eyes of everyone. Tumayo ng tuwid si Vanessa at pinagpag ang kanyang damit na tila nadumihan sa paglapit kay Thalia. Huwag kang magtatangkang tumakas o gumawa ng eksena. My mother has eyes everywhere. Isang maling galaw mo at sisiguraduhin kong sa susunod na makikita mo si Lily ay sa loob na siya ng isang puting kahon. Do you understand? Nang makaalis si Vanessa, ang tunog ng paglock ng pinto ay tila isang pinal na hatol ng kamatayan para kay Thalia. Ang katahimikan ay bumalik, mas mabigat at mas nakakasakal. Tumingin siya sa natapong pagkain sa sahig. Ang kanyang sikmura ay humihingi ng pansin. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tila nakasara dahil sa sobrang pait ng nararamdaman. Niyakap niya ang manika ni Lily at isinandal ang kanyang ulo sa malamig na pader. Sa gitna ng dilim, bawat pagtibok ng kanyang puso ay tila isang tanong na walang kasagutan. Paano niya mapoprotektahan ang kanyang kapatid mula sa loob ng rehas na ito? Paano niya malilinis ang kanyang pangalan laban sa mga taong may hawak ng lahat ng kapangyarihan? Ngunit sa kabila ng takot, isang maliit na ningas ng pagduda ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Naalala niya ang mga huling sandali bago siya Lloydie. Ang paraan ng paghinga ni Richard, bagaman mahina, ay tila may ritmo pa. At ang mga bote ng gamot na nakita niya sa basurahan ni Vanessa. Hindi pa tapos ang lahat. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, narinig ni Thalia ang isang mahinang kalabog mula sa itaas, sa bahagi ng mansyon kung saan naroon ang silid ni Richard. Isang tunog na hindi dapat nanggagaling sa isang silid ng patay. Anong lihim ang itinatago ng mga pader na ito na ayaw nilang malaman ko? Patay na siya, Thalia. Bakit mo pa hinahanap ang wala na? Ang multo ni Richard ay hindi magbibigay sa iyo ng kalayaan. Ang boses ni Aling Rosa, ang matandang mayordoma, ay puno ng babala at takot habang iniabot kay Thalia ang isang balde ng tubig at basahan. Pinilit ni Thalia na huwag manginig ang kanyang mga kamay. Inutusan siya ni Doña Imelda na linisin ang forbidden wing ng mansyon, ang bahaging matagal nang nakasara at pinaniniwalaang kinaroroonan ng katawan ni Richard bago ang nakatakdang private cremation na sinasabi nila sa media. Opo, Aling Rosa, tatapusin ko lang po ang utos ni Doña Imelda, mahinang sagot ni Thalia. Ang kanyang mga paa ay mabigat habang naglalakad sa mahabang pasilyo na nababalot ng makapal na kurtinang pelus. Ang bawat hakbang niya ay lumilikha ng bahagyang kaluskos sa makapal na alpombra. Tila ba ang bawat hibla nito ay nagmamasid sa kanyang bawat galaw. Habang nagpupunas ng mga dilatang bintana, naramdaman ni Thalia ang isang kakaibang panginginig sa kanyang batok. Isang mahinang tunog ang nanggagaling sa dulo ng pasilyo. Hindi ito tunog ng hangin at hindi rin ito tunog ng isang lumang bahay na gumagalaw. Ito ay isang mekanikal na ritmo, isang mahina at tuloy-tuloy na ugong na tila may sariling tibok ng puso. Dahan-dahan, bit-bit ang basahan na tila ba yun ang kanyang tanging depensa. Lumapit siya sa isang pintong gawa sa mabigat na bakal.
Ang pinto ay may maliit na siwang, sapat lamang para makasilip ang isang matang naghahanap ng katotohanan. Pagdampi ng kanyang balat sa malamig na ibabaw ng bakal, tila binalot ng yelo ang kanyang mga ugat. Sa loob ng silid, hindi ang kadiliman ng kamatayan ang bumati sa kanya. Sa gitna ng mga asul na liwanag na nanggagaling sa mga monitor, nakita niya si Richard. Nakahiga ito sa isang high-tech na hospital bed. May mga tubo sa kanyang bibig at mga kable na nakakabit sa kanyang dibdib. Ang monitor ay nagpapakita ng isang luntiang linya na tumataas at bumababa. Isang patunay na ang buhay ay nananatili pa sa loob ng katawang yon. Nalaglag ang basahan mula sa mga kamay ni Thalia nang hindi niya namamalayan. Ang kanyang lalamunan ay tila tinik na nasusugatan sa bawat paglunok. Ang taong sinasabi nilang pinatay niya, ang taong pinaglalamayan na ng buong bansa sa pamamagitan ng isang walang laman na kabaong, ay narito. Humihinga, lumalaban. Lumapit siya ng bahagya. Ang kanyang puso ay tumatambol sa kanyang dibdib na tila isang batingaw na nagbababala ng bagyo. Nakita niya ang maputlang mukha ni Richard, ang mga pilik mata nito na hindi gumagalaw. Ngunit ang banayad na pagtaas at pagbaba ng kanyang dibdib ay sapat na para gumuho ang mundong binuo ng mga Blackwood sa paligid ni Thalia. Buhay ka. Ang bulong ni Thalia ay halos hindi marinig. Isang panalangin na humalo sa malamig na hangin ng aircon sa loob ng silid. Naramdaman niya ang isang matinding galit na humahalo sa kanyang pangamba. Ang lahat ng ito ay isang malaking palabas. Ang kanyang pagkakakulong, ang banta kay Lily, ang kahihiyang tinatamasa niya. Lahat ay itinayo sa ibabaw ng isang buhay na taong itinuturing nilang patay para lamang sa kanilang mga sakim na hangarin. Biglang narinig ni Thalia ang tunog ng mga susi na tumatama sa isa't isa mula sa labas ng pasilyo. Ang tunog ng mga hakbang na papalapit ay mabilis at puno ng awtoridad. Alam niya ang tunog na iyon. Kay Vanessa iyon. Mabilis na umatras si Thalia. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa mukha ni Richard. Sa sandaling iyon, ang takot na nararamdaman niya kanina ay napalitan ng isang mapanganib na determinasyon. Hindi na siya basta-bastang biktima. Ngayon, hawak niya ang pinakamalaking lihim ng pamilya, Blackwood. Nakalabas siya ng silid at naisara ang pinto bago pa man lumiko si Vanessa sa pasilyo. Habang mabilis siyang nagkukunwaring nagpupunas ng mga florera sa gilid, naramdaman niya ang matalim na titig ni Vanessa sa kanyang likuran. Anong ginagawa mo rito? Tapos ka na ba sa utos ni Mama? Ang tinig ni Vanessa ay puno ng hinala. Tila isang ahas na naghihintay ng pagkakataong manuklaw. Opo, Ma'am Vanessa. Paalis na po ako. Sagot ni Thalia nang hindi tumitingin. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa florera. Sapat na para mamuti ang kanyang mga buko-buko. Habang naglalakad palayo, ang mga imahe ng monitor at ang mahinang paghinga ni Richard ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Isang tanong, ang tila naging isang tinik na bumaon sa kanyang kaluluwa. Isang tanong na magbabago sa takbo ng kanyang kapalaran. Kung buhay si Richard, sino ang tunay na naglagay sa kanya sa ganitong kalagayan? At hanggang kailan nila kayang panatilihin ang isang hininga sa loob ng isang libingang gawa sa Tingnan mo ang mga kamay mo, Thalia. Malinis ba ang mga yan? O nabahiran na ng dugong hindi mo na kailanman mahuhugasan? Ang boses ni Doña Imelda ay parang isang malamig na hangin na dumaan sa batok ni Thalia. Dahilan upang mabitawan niya ang telang ginagamit niya sa pagpupunas ng mga antigong figurin sa loob ng study room. Ang matandang babae ay nakaupo sa kanyang malaking silya na gawa sa balat ng hayop. Ang mga kamay na pinalalamutian ng dambuhalang diamante ay magkasalikop sa ibabaw ng mesa. Sa tabi niya, ang isang tasa ng tsaa ay naglalabas ng manipis na usok, isang payapang eksena na kabaliktaran ng bagyong nagaganap sa loob ng dibdib ni Thalia.
Kakaalis lamang ni Thalia mula sa Forbidden Wing at ang imahe ni Richard na humihinga sa tulong ng makina ay tila isang apoy na sumusunog sa kanyang kaisipan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung bakit nila ito ginagawa. Ngunit ang titig ni Doña Imelda ay tila mga tanikala na pumupuluot sa kanyang leeg. Pinipigilan ang bawat salitang nais kumawala. Doña Imelda. Ang lagay po ni Richard. Ang simula ni Thalia. Ang kanyang boses ay nanginginig, tulad ng isang dahon sa gitna ng unos. Ang lagay ni Richard ay hindi mo na dapat pang pakialaman. Putol ng matanda. Ang kanyang tinig ay walang bahid ng emosyon. Ang dapat mong isipin ay ang utang na loob mo sa pamilyang ito. Nakalimutan mo na ba kung sino ang sumagot sa lahat ng gastusin ni Lily nung siya ay isinilang na mahina ang baga? Nakalimutan mo na ba na kung wala ang Blackwood, malamang ay namamalimos na kayo sa maduming kalsada ng Tondo? Ang bawat salita ni Doña Imelda ay tila isang mabisang lason ng gaslighting. Pinapamukha nito kay Thalia na ang kanyang pagkatao ay walang halaga kung wala ang kanilang tulong, na ang bawat hininga nila ni Lily ay pag-aari ng mga Blackwood. Naramdaman ni Thalia ang pagbigat ng kanyang balikat. Tila ba ang lahat ng pera at tulong na natanggap niya noon ay naging mga bakal na pabigat na ngayon ay dumidisiplina sa kanyang bawat kilos. Humakbang palapit ang matanda. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango na amoy rosas at lumang papel ay tila sumasakal kay Thalia. Hinawakan ni Doña Imelda ang baba ni Thalia. Pinilit siyang tumingin ng diretso sa kanyang mga matang walang kislap ng awa. Ang sakripisyo mo ay hindi parusa, Thalia. Ito ay kabayaran, isang marangal na paraan para protektahan ang pangalang nagbigay sa inyo ng buhay. Kung aamin ka, mananatiling malinis ang alaala ni Richard sa mata ng publiko at ang kapatid mo ay patuloy na makakatanggap ng pinakamagandang gamot. Pero kung pipiliin mong maging matigas ang ulo, isipin mo kung gaano kabilis mababawi ang lahat ng ibinigay ko. Nanlamig ang mga daliri ni Thalia. Ang imahe ni Lily na nakangiti habang hawak ang kanyang nebulizer ay pumasok sa kanyang isipan. Kasunod ang imahe ni Richard na nakaratay sa dilim. Ito ang pinakamalupit na laro ng tadhana. Ang kailangan niyang saktan ang isang taong mahalaga sa kanya para lamang iligtas ang isa pa. Ang utang na loob na dati ay itinuturing niyang biyaya ay naging isang madilim na tanikala na dahan-dahang pumapatay sa kanyang sariling dangal. Naiintindihan ko po, Doña Imelda. Mahinang sagot ni Thalia. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa sapatos ng matanda, ngunit tila hindi ito napansin o sadyang binaliwala. Nang payagan siyang umalis, naglakad si Thalia sa pasilyo na tila isang anino. Ang bawat dekorasyon sa mansyon, ang bawat ginto at kristal ay tila mga saksi sa kanyang pagkagapos. Ngunit sa ilalim ng kanyang takot at pagpapasakop, may isang maliit na bahagi ng kanyang puso na nagsisimulang mag-alsa. Kung ang utang na loob ay nangangahulugan ng pagbaon sa katotohanan, handa ba siyang manatiling alipin habang buhay? Pagbalik niya sa kanyang silid, nakita niya ang isang maliit na piraso ng papel na nakasingit sa ilalim ng kanyang unan. Isang sulat mula kay Aling Rosa na may nakasulat na 2 salita lamang. Mag-ingat ka. Anong panganib ang mas malala pa sa pagiging bilanggo sa isang mansyong ginto? At sino pa ang nakakaalam sa lihim na pilit nilang itinatago sa Forbidden Wing? Ang bawat hakbang ni Thalia palayo sa study room ni Doña Imelda ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang bigat ng utang na loob na ipinataw sa kanya ay mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na sugat. Habang binabagtas niya ang malawak na pasilyo ng mansyon, ang mga dambuhalang chandelier sa itaas ay tila mga matang nagmamasid, humuhusga sa kanyang bawat galaw. Ang kinang ng mga ito ay hindi nagbibigay ng liwanag, kundi nagpapaalala lamang sa kanya kung gaano siya kadilim sa mundong ito ng mga mayayaman. Thalia, bakit ka humihinto? Marami pa tayong gagawin para sa cremation ni Richard.
Ang boses ni Vanessa ay muling bumasag sa kanyang pag-iisip. Nakatayo ang kanyang kapatid sa labas ng master bedroom. Hawak ang isang listahan ng mga bulaklak at dekorasyon. Ang mukha nito ay bakas ng pagod. Isang pagod na alam ni Talia na gawa-gawa lamang para sa mga bisitang darating. Ma'am Vanessa, kailangan ko lang pong tingnan si Lily sa quarters. Sabi niyo po ay medyo inuubo siya kanina. Pakiusap ni Talia, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Lumapit si Vanessa, ang kanyang mga mata ay naniningkit. Habang tinitingnan si Talia mula ulo hanggang paa, isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Don't be so dramatic, Talia. Lily is fine. Binigyan na siya ng gamot ng mga tauhan namin. Pero alam mo, it's actually quite touching. Ang pagiging martir mo para sa kapatid mo. It's almost like a teleserye, di ba? The poor sister sacrificing everything for the mute child. Very classic. Ang boses ni Vanessa ay puno ng sarkasmo. Bawat salita ay tila isang kuko na kumakamot sa sugat ni Talia. Hindi ko po ito ginagawa para sa drama, Vanessa. Ginagawa ko ito dahil wala akong ibang pagpipilian. Sagot ni Talia, pilit na pinapanatili ang katatagan ng kanyang boses. Correct! At huwag mong kakalimutan yan. Mabilis na sagot ni Vanessa habang idinidikit ang mukha sa kanya. You don't have a choice because you are nothing without us. Ang buhay niyo ni Lily ay isang utang na kailangan mong bayaran ng iyong pangalan at kalayaan. So, wipe those tears. Ayaw ni Mama na makakita ng isang mamamatay taong umiiyak sa gitna ng mansyon. Nang makarating si Thalia sa quarters ng mga katulong, ang katahimikan doon ay mas nakakabingi kaysa sa ingay ng mansyon. Pumasok siya sa maliit na silid na pinaghahatian nila ni Lily. Walang tao roon. Ang kama ni Lily ay maayos na nakatiklop, ngunit may isang bagay na nakakuha ng atensyon ni Thalia sa ibabaw ng unan. Ito ay isang maliit na drawing sa isang pirasong papel na galing sa lumang notebook. Ipinakikita roon ang dalawang magkapatid na magkahawak kamay sa ilalim ng isang malaking puno. Sa gilid, may nakasulat na mga letra na halatang pinaghirapan ng maliliit na kamay ni Lily. Ate, love you. Naramdaman ni Thalia ang isang matinding sikip sa kanyang dibdib. Hinawakan niya ang papel at inilapit ito sa kanyang puso. Ito ang kanyang golden moment, isang paalala na sa gitna ng lahat ng kasinungalingan at paghihirap, ang pagmamahal ni Lily ang tanging katotohanang natitira sa kanya. Ang drawing na yon ang naging sandigan niya, ang nagbigay sa kanya ng dahilan para hindi tuluyang sumuko sa ilalim ng bigat ng mga tanikala ni Doña Imelda. Ngunit ang katahimikan ay muling naputol nang marinig niya ang mahinang katok sa pinto. Ito ay si Aling Rosa, ang matandang mayordoma na may dalang isang maliit na supot ng tinapay. Ang mukha nito ay balisa at ang kanyang mga mata ay pabalik-balik na tumitingin sa labas. Thalia, kunin mo ito. Hindi sapat ang kinakain mo. Bulong ni Aling Rosa habang mabilis na isinisilid ang supot sa mga kamay ni Thalia. At tungkol sa sulat na ibinigay ko, huwag mong kakalimutan. Huwag kang basta-basta kukuha ng tubig sa kusina para kay Richard. May mga taong gustong siguraduhin na hindi na siya magigising. Nanlaki ang mga mata ni Thalia. Ano pong ibig ninyong sabihin, Aling Rosa? Sino? Bago pa man makasagot ang matanda, narinig ang isang malakas na kalabog mula sa labas ng quarters na sinundan ng sigaw ng isang lalaki. Ang tunog ng mga mabilis na hakbang ay papalapit sa kanilang kinaroroonan. Nasaan ang katulong na pumatay kay Richard? Ang mga pulis ay narito na para dalhin siya. Ang boses na yon ay hindi kay Vanessa o kay Doña Imelda. Ito ay boses ng isang estranghero, isang abogado na may dalang mga dokumentong magtatakip sa kapalaran ni Thalia habang buhay. Nabitawan ni Thalia ang drawing ni Lily sa sahig habang ang pinto ng kanilang silid ay marahas na bumukas. Ang kinang ng posas na hawak ng isang opisyal ay tila isang anino ng kamatayan na
handang lumamon sa kanya. Liwanag o dilim ba ang naghihintay sa kanya sa labas ng mansyong ito? At nasaan si Lily sa mga sandaling ito? Hindi ka pa pwedeng mabulok sa kulungan, Talia. Kailangan mo pang pagbayaran ang bawat sentimong ginastos namin sa'yo. Ang hatol na yon ni Doña Imelda, ang nagpahinto sa mga pulis na kanina lamang, ay handa ng kaladkarin si Talia palabas ng mansyon. Sa pamamagitan ng isang tawag sa telepono at ang kapangyarihan ng kanyang apelyido, nagawa ng matanda na gawing isang house arrest ang nakatakdang pagkakulong ni Talia. Ngunit alam ni Talia, ang pananatili sa loob ng Blackwood Manor ay mas malala pa kaysa sa anumang selda. Dito, siya ay isang buhay na anino, isang bilanggo na ang tanging silbi ay ang maging biktima ng kanilang pagmamalupit habang naghihintay ng huling paghuhukom. Gabi-gabi, sa ilalim ng balabal ng kadiliman, inuutusan si Thalia na pumasok sa Forbidden Wing. Habang ang buong mansyon ay natutulog, siya ang tanging saksi sa mahinang paghinga ni Richard. Ang tungkuling ito ay isang malupit na biro mula kay Vanessa. Ang pilitin ang isang mamamatay tao na alagaan ang kanyang biktima. Dahan-dahan ang bawat kilos ni Thalia habang nililinis ang paligid ng kama ni Richard. Ang tunog ng basang-basahan na humahaplos sa sahig ay tila isang malungkot na oyayi sa katahimikan ng gabi. Ang kanyang mga kamay, nagasgas at namumula dahil sa matapang na kemikal ng mga panlinis ay nanginginig habang papalapit sa mukha ng lalaki. Richard! Ang bulong ni Thalia. Ang kanyang tinig ay tila isang tuyong dahon na hinahampas ng hangin. Kung naririnig mo ako, huwag kang susuko. Ikaw lang ang tanging nakakaalam kung anong mangyayari sa amin ni Lily. Umupo siya sa gilid ng kama. Ang kanyang likod ay bahagyang nakasandal sa malamig na bakal. Sa ganitong pagkakataon, hindi niya nakikita si Richard bilang ang makapangyarihang tagapagmana ng Blackwood, kundi bilang isang taong biktima rin ng sarili niyang pamilya. Kinuha ni Thalia ang isang maliit na bote ng langis na gawa sa mga halamang gamot na ibinigay sa kanya ni Aling Rosa ng patago. Sa bawat haplos niya sa mga kamay ni Richard, ibinubuhos ni Thalia ang lahat ng kanyang hapis at panalangin. Ang init ng kanyang balat, laban sa nanlalamig na kamay ni Richard, ay tila isang tulay na nagdudugtong sa dalawang kaluluwang kapwa na kagapos sa dilim. Ito ang kanyang golden moment, ang sandaling hindi siya ang katulong at hindi ito ang amo, kundi dalawang taong naglalayag sa gitna ng isang malupit na unos. Naramdaman ni Thalia ang pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak at gumulong sa palad ni Richard. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na naglalaro ang babala ni Aling Rosa. May naglalagay ng lason sa gamot ni Richard at kailangan niyang maging maingat. Hindi ko hahayaang saktan kanila ulit, panunumpa ni Thalia sa gitna ng kanyang paghikbi. Kahit ako pa ang magdusa, sisiguraduhin kong magigising ka. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iyak, naramdaman ni Thalia ang isang bahagyang pagkilos. Ang mga daliri ni Richard, na dati ay matigas at walang buhay, ay tila kumislot ng bahagya. Ang paggalaw na yon ay napakaliit, tila isang pintig ng pakpak ng paru-paro. Ngunit sapat na yon para tumigil ang mundo ni Thalia. Napatitig siya sa mukha ni Richard. Ang kanyang hininga ay pigil habang naghihintay ng susunod na senyales. Ngunit ang muling paggalaw ay hindi na nasundan. Sa halip, ang monitor sa gilid ay biglang naglabas ng mabilis at nakatatarantang tunog. Isang matinis na babala na ang tibok ng puso ni Richard ay nagiging irregular. Kasabay nito, narinig ni Thalia ang tunog ng pinto na marahas na bumukas sa kabilang panig ng pasilyo. Ang tunog ng mabibigat na hakbang ay mabilis na papalapit sa silid. Alam ni Thalia, hindi iyon si Aling Rosa. Ang matalim na amoy ng sigarilyo at ang tunog ng isang lalaking humahalakhak ay nagpahiwatig sa kanya kung sino ang paparating. Ito ang doktor na kasabwat ni Vanessa at tiyak na hindi siya narito para magligtas ng buhay. Mabilis na nagtago si Thalia sa ilalim ng mahabang kurtina sa tabi ng bintana. Ang kanyang puso
ay tila sasabog na sa kaba. Mula sa kanyang pinagtataguan, nakita niya ang anino ng isang lalaki na pumasok sa silid. May hawak na isang hiringgilya na kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Anong uri ng kamatayan ang dala ng karayom na yon? At may lakas ba si Talia na pigilan ang isang krimeng mangyayari mismo sa harap ng kanyang mga mata? Siguraduhin mong hindi na siya magigising, Aris. Masyado nang matagal ang palabas na ito. Gusto ko nang makuha ang lahat. Ang boses ni Vanessa na nanggagaling sa speakerphone ng cellphone ni Dr. Aris ay tila isang matalim na kidlat na tumama sa puso ni Thalia. Sa likod ng makapal na kurtina, pigil ang kanyang hininga. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig upang pigilin ang anumang tunog na maaring kumawala. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang malakas na tambol na baka marinig ng lalaking nasa loob ng silid. Nakita ni Thalia sa pagitan ng maliit na siwang ng kurtina ang malamig na kilos ng doktor. Inilalabas nito ang isang malinaw na likido mula sa isang maliit na bote patungo sa isang hiringgilya. Ang liwanag ng buwan na tumatama sa karayom ay nagbibigay dito ng isang nakatatakot na kislap. Isang kislap ng kamatayan na nakabalot sa siyensya. Huwag kang mag-alala, Vanessa. Ang dosis na ito ay dahan-dahang magpapatigil sa kanyang puso. Lalabas na natural na komplikasyon ang pagkamatay niya. Wala nang magdududa, lalo na't meron na tayong fall guy sa katauhan ng katulong na yon. Sagot ni Dr. Aris, ang kanyang boses ay walang bakas ng konsensya. Tila ba ang pagpatay ay isang ordinaryong bahagi lamang ng kanyang trabaho. Good. Pagkatapos nito, pirirmahan na natin ang huling dokumento para sa 40% shares ng Blackwood Group. Ang kailangan na lang natin ay ang tatak ng kanyang daliri habang mainit pa ang kanyang katawan. Dugtong ni Vanessa na sinundan ng isang mahina at mapanuyang tawa na tila nanggagaling sa kailaliman ng impyerno. Naramdaman ni Thalia ang panlalambot ng kanyang mga tuhod. Ang katotohanan ay mas malala pa sa kanyang iniisip. Hindi lamang nila nais saktan si Richard. Nais nilang ubusin ang lahat ng meron ito habang ginagawa siyang biktima ng kanilang kasakiman. Ang bawat butil ng pawis sa noo ni Thalia ay tila naging yelo sa sobrang takot. Nang dahan-dahang lumapit ang doktor sa IKV line ni Richard, narinig ni Thalia ang mahinang ungol mula sa lalaking nakahiga. Tila nararamdaman ni Richard ang panganib. Tila ba ang kanyang kaluluwa ay sumisigaw para sa tulong. Ngunit ang doktor ay walang awa. Itinulak nito ang karayom patungo sa tubo. Sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng isang plorera ang nanggaling sa labas ng pasilyo. Tila nanggaling iyon sa quarters ng mga katulong. Nagulat ang doktor at bahagyang napatigil sa kanyang ginagawa. Sino yan? Sigaw ni Dr. Aris habang mabilis na ibinabalik ang hiringgilya sa kanyang bulsa at naglalakad patungo sa pinto para tingnan ang pinagmulan ng ingay. Nang masiguro ni Thalia na nakalabas na ang doktor, mabilis siyang lumabas mula sa likod ng kurtina. Ang kanyang mga paa ay tila lumulutang sa kaba habang papalapit sa basurahan sa tabi ng kama ni Richard. Nakita niya roon ang itinapong maliit na bote ng lason. Mabilis niya itong kinuha at isinilid sa kanyang bulsa. Ang kanyang unang matibay na ebidensya laban sa kanila. Tumingin siya kay Richard. Ang mukha nito ay lalong namutla at ang monitor ay nagsisimulang magpakita ng pagbaba ng blood pressure. Sa kabila ng panganib na mahuli, hinawakan ni Thalia ang pisngi ni Richard. Richard, lumaban ka. Huwag kang bibitiw. Bulong niya habang mabilis na binubunot ang IV line mula sa kamay ni Richard para mapigilan ang pagpasok ng lason sa kanyang katawan. Alam niyang malaking panganib ito, ngunit wala na siyang ibang paraan. Ito ang kanyang golden moment, isang sandali ng matinding katapangan sa gitna ng matinding takot, ang pagpiling maging tagapagligtas sa halip na biktima. Ngunit bago pa man makapagtago muli si Thalia, narinig niya ang pagpihit ng doorknob.
Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay tila isang hatol na wala nang balikan. Ang anino ni Vanessa ay bumungad sa silid. Hawak ang isang flashlight na direktang tumama sa mukha ni Thalia. Thalia, anong ginagawa mo rito sa oras na ito? Ang boses ni Vanessa ay puno ng pagbabanta at sa kanyang likuran, nakatayo ang doktor na may hawak na isang mabigat na bagay. Huli na ba ang lahat para kay Thalia o ang pagkakahuling ito ang magiging simula ng kanyang pagbagsak sa mas malalim pang hukay? Magnanakaw ka na rin ba ngayon, Thalia? O baka naman gusto mo lang tapusin ang hindi mo natuloy nung nakaraang gabi? Ang boses ni Vanessa ay tila isang hapit na pisi na handang malagot sa anumang sandali. Ang liwanag ng flashlight na hawak niya ay nakatutok ng diretso sa mga mata ni Thalia, dahilan upang mapapikit ang dalaga sa sobrang silaw. Sa kanyang bulsa, ang maliit na bote ng lason ay tila naging kasing bigat ng isang dambuhalang bato. Bawat kanto nito ay tumutusok sa kanyang balat, isang mabatid na paalala ng ebidensyang hawak niya. Naramdaman ni Thalia ang mabilis na pagdaloy ng malalamig na pawis mula sa kanyang noo, pababa sa kanyang pisngi. Ang kanyang lalamunan ay tila binarahan ng tuyong buhangin. Mahirap lumunok, mahirap huminga. Sa likod ni Vanessa, nakita niya ang madilim na anyo ni Dr. Aris na dahan-dahang itinatago ang hiringgilya sa loob ng kanyang laboratory coat. Ang bawat tibok ng puso ni Thalia ay tila isang babala na umalingaungaw sa kanyang buong pagkatao. Isang maling salita at ang lahat ay maglalaho. Narinig ko pong may bumagsak na gamit kaya pumasok ako para tingnan ang lagay ni Richard. Ang boses ni Thalia ay nanginginig. Pilit na kumakapit sa isang manipis na hibla ng katotohanan. Ang kanyang mga kamay ay nakatago sa likuran. Mahigpit na nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad. Sinungaling! Isang marahas na hakbang ang ginawa ni Vanessa. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay muling sumakal sa hangin ng silid. Wala kang karapatang lumapit sa kanya. Tingnan mo ang ginawa mo. Tinanggal mo ang kanyang swero. Gusto mo ba talagang mamatay ang lalaking ito sa mga kamay mo para tuluyan ka ng mabulok sa bilangguan? Ito ang muling pagsiklab ng gaslighting ni Vanessa, ang pagbaligtad sa sitwasyon upang ang tagapagligtas ay magmukhang mamamatay tao. Naramdaman ni Thalia ang isang matinding panghihina. Tila ba ang pader ng mansyong ito ay dahan-dahang gumuguho sa kanya. Ngunit sa gitna ng kanyang takot, naalala niya ang bahagyang paggalaw ng mga daliri ni Richard kanina. Ang alaala ng init ng kamay nito ay naging isang maliit na ningas ng pag-asa sa kanyang dibdib. Patawad po, Ma'am Vanessa. Natabig ko lang po sa sobrang kaba. Mahinang sagot ni Thalia habang dahan-dahang yumuyuko. Ang kanyang buhok ay tumatabing sa kanyang mukha upang hindi nila makita ang determinasyon sa kanyang mga mata. Isang mapanuyang tawa ang kumawala kay Vanessa bago niya sinenyasan ang doktor na ayusin ang swero. Sa kabutihang palad, dahil sa dilim at sa sobrang tiwala sa sarili, hindi napansin ni Vanessa ang maliit na bote na wala na sa basurahan. Umalis ka na rito bago ko patawagin ang mga gwardya. Bulyaw ni Vanessa habang itinutulak si Thalia palabas ng pinto. Ang bawat tulak ay puno ng puot. Tila ba ang pagkatao ni Thalia ay isang dumi na kailangang alisin sa kanilang paningin. Nang makarating sa kanyang madilim na silid sa quarters, mabilis na isinara ni Thalia ang pinto. At sumandal dito. Ang kanyang hininga ay malalim at putol-putol. Tila isang taong kalalabas lang mula sa ilalim ng tubig. Inilabas niya ang maliit na bote mula sa kanyang bulsa. Ang luntiang likido sa loob nito ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana. Ito ang kanyang golden moment. Isang sandali kung saan ang isang hamak na katulong ay may hawak na sandata laban sa mga higante. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, niyakap ni Thalia ang bote sa kanyang dibdib. Hindi ito basta bote. Ito ang susi para sa kalayaan ni Lily, para sa katarungan ni Richard, at para sa kanyang sariling dangal.
Kinuha niya ang isang lumang piraso ng tela at maingat na ibinalot ang bote bago ito itinago sa ilalim ng isang maluwag na bahagi ng sahig na gawa sa kahoy. Ang bawat kilos niya ay puno ng pag-iingat. Tila ba ang bawat kaluskos ng kahoy ay may mga matang nagmamasid. Alam ni Talia na hindi sapat ang ebidensyang ito kung wala siyang kakampi. Sa kanyang isipan, lumitaw ang mukha ng isang tao mula sa kanyang nakaraan sa Tondo. Si Attorney Danilo, isang matandang abogado na kilala sa pagtatanggol sa mga mahihirap. Ngunit paano siya makakalabas ng mansyong ito na tila isang bilangguan ng gabing iyon habang ang ulan ay nagsisimulang pumatak sa bubong ng mansyon? Lumikha ito ng isang ritmo na tila mga yabag ng paparating na panganib. Narinig ni Talia ang isang mahinang kaliskis sa kanyang bintana. Isang maliit na bato ang tumama sa salamin. Pagtingin niya sa ibaba, nakita niya ang isang anino na nakatayo sa ilalim ng puno ng mangga. Isang pamilyar na anino. Isang taong hindi niya inaasahang makikita sa gitna ng ganitong gabi. Sino ang taong ito na naglalakas loob na lumapit sa Blackwood Manor? At kaibigan ba siya o isa pang kaaway na nakatago sa dilim? Suotin mo ito, Talia. Gusto kong makita ng lahat kung gaano kalaki ang puso ng mga Blackwood para patuloyin pa rin sa mansyong ito ang babaeng pumatay sa magiging asawa ko. Ang mga salitang yon ni Vanessa ay tila mga laso na binalot sa asukal habang inilalatag niya sa kama ni Talia ang isang luma at kupas na uniforme ng katulong. Ito ay malayo sa maayos na uniformeng suot ng ibang staff. Ito ay magaspang, may mga tahi sa siko at tila sadyang pinili para ipahiya siya. Ngayong gabi, gaganapin ang Grand Charity Gala sa Blackwood Manor, isang pagtitipon ng mga pinakamayayaman sa bansa na ang layunin ay parangalan ang alaala ni Richard, habang ang totoo ay isa lamang itong entablado para sa bagong maskara ni Vanessa. Bago pa man makasagot si Talia, mabilis siyang lumingon sa bintana. Ang aninong nakita niya kanina sa ilalim ng puno ng mangga ay wala na. Ngunit may naiwan itong isang maliit na puting panyo na nakasabit sa sanga. Alam ni Talia ang panyong iyon. Iyon ang panyong may burda ng inisyal ni Attorney Danilo, ang tanging tao na maaaring magligtas sa kanila ni Lily. Ang pag-asang iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas para harapin ang muling pangungutya ni Vanessa. Bakit kailangan ko pang lumabas, Ma'am Vanessa? Hindi ba't sabi ni Doña Imelda ay dapat akong manatili sa dilim? Tanong ni Talia. Pilit na itinatago ang kanyang kaba habang ang kanyang kamay ay nakakuyom sa ilalim ng unan kung saan nakatago ang drawing ni Lily. Dahil gusto kong makita ng mga investors kung gaano tayo kamapagpatawad. Isang akto ng kabutihan para sa kanila. Pero para sa'yo, isa itong paalala kung nasaan ang lugar mo. Tugon ni Vanessa sabay haplos sa kanyang sariling buhok na maingat na inayusan. Magayos ka na at wag na wag mong susubukang magsalita sa kahit na sinong bisita, kundi ay alam mo na ang mangyayari kay Lily. Nang magsimula ang gala, ang mansyon ay napuno ng halimuyak ng mga sariwang bulaklak at ang tunog ng mariringal na musika na nanggagaling sa mga biolin. Ang bawat sulok ay kumikinang sa ginto at kristal, isang kabalintunaan sa pakiramdam ni Talia na tila naglalakad sa sarili niyang libing. Bit-bit ang tray ng mamahaling alak. Lumakad si Talia sa gitna ng mga bisitang nakasuot ng mga gowns at suits. Ang bawat bulong at mapanghusgang tingin na ipinupukol sa kanya ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Nakita niya si Vanessa sa gitna ng entablado. May hawak na mikropono at nagpapahid ng pekeng luha. Si Richard ang lahat sa akin. At sa kabila ng trahedyang idinulot ng babaeng yan, itinuro ni Vanessa si Talia na nasa gilid. Pinili naming bigyan siya ng pagkakataong magbago sa loob ng aming tahanan. Dahil iyon ang gusto ni Richard, ang maging maunawain. Narinig ni Talia ang bulungan ng paghanga mula sa mga bisita. Napakabait ni Vanessa, isang anghel. Sadyang napakapalad ni Richard sa kanya. Ang bawat papuri ay tila isang malakas na sampal sa mukha ni Talia.
Ang katotohanan ay nakabaon sa ilalim ng mga kasinungalingan at ang babaeng tinatawag nilang anghel ay ang mismong demonyo na nagpapatakbo ng impyernong ito. Sa gitna ng kanyang pagkapahiya, isang matandang lalaki na nakasuot ng simpleng tuksido ang lumapit sa kanya para kumuha ng alak. Habang inaabot ni Talia ang baso, naramdaman niya ang isang mabilis na pagpiga sa kanyang kamay. Sa ilalim ng napkin ng baso, may isang maliit na papel na nakasuksok. "Huwag kang titingin sa akin. Magpatuloy ka lang sa paglalakad." Mahinang bulong ng matanda. Ito ay si Attorney Danilo na nagpanggap na isa sa mga bisita. Ito ang golden moment ni Talia. Isang saglit ng lihim na ugnayan sa gitna ng mundong puno ng pagkukunwari. Ang pakiramdam ng magaspang na papel sa kanyang palad ay nagbigay sa kanya ng higit na init kaysa sa anumang suot ng mga bisita. Sa sandaling iyon, hindi na siya nag-iisa. Ngunit ang panandaliang pag-asa ay naputol nang marinig ni Talia ang isang matinis na tunog ng pagkabasag ng baso mula sa direksyon ni Vanessa. Nakita niyang namumutla si Vanessa habang nakatingin sa kanyang cellphone. Ang doktor na si Aris ay mabilis na lumapit sa kanya at bumulong. "Nawawala ang bote sa basurahan, Vanessa. May kumuha nito." Ang boses ng doktor ay narinig ni Talia dahil sa kanyang pagkakalapit sa kanila para magsilbi ng inumin. Nanlaki ang mga mata ni Vanessa at ang kanyang tingin ay agad na napako kay Talia. Ang kanyang maskara ng kabaitan ay biglang naluwag na nagpapakita ng isang mukhang puno ng lason at takot. Mabilis niyang sinenyasan ang mga bodyguard. "Talia, sumama ka sa amin sa itaas. Ngayon din." Ang sigaw ni Vanessa ay naging sanhi ng paghinto ng musika at ang pagbaling ng atensyon ng lahat ng bisita. Naramdaman ni Talia ang paglamig ng kanyang buong katawan, ang papel sa kanyang palad at ang bote sa ilalim ng sahig. Ang dalawang bagay na ito ang kanyang kaligtasan, ngunit ang mga ito rin ang maaaring maging mitya ng kanyang tuluyang pagkawala. Saan hahantong ang galit ni Vanessa ngayong alam na niyang may nagtatago ng kanyang lihim at maililigtas ba ni Talia ang ebidensya bago pa man ito mahanap ng mga kamay ng kasamaan? "Ibigay mo sa akin ang ninakaw mo, Talia, bago ko tuluyang ipakaladkad ang kapatid mo sa lansangan." Ang boses ni Vanessa ay tila isang hagupit ng latigo sa loob ng tahimik at madilim na library ng mansyon. Malayo sa ingay at kinangnang gala sa ibaba, ang hangin dito ay amoy lumang papel at nakalalasong puot. Marahas na isinara ni Vanessa ang pinto. Ang tunog ng pag-lock nito ay tila isang pinal na hatol para kay Talia. Ang dalaga ay nananatiling nakatayo. Ang tray na hawak niya ay nanginginig. At ang maliliit na baso ng alak ay nag-uumpugan. Lumilikha ng isang marupok na tunog na tila ang kanyang sariling pagkatao na dahan-dahang nadudurog. Sa kanyang kanang palad, ramdam ni Talia ang hapdi ng pagkakalukot sa maliit na papel mula kay Attorney Danilo. Bawat segundo ay tila isang oras ng pagdurusa habang pilit niyang itinatago ang ebidensyang ito sa ilalim ng tray. Umaasang ang dilim ng silid ay sapat na para itago ang kanyang munting sikreto. "Wala akong ninanakaw sa inyo, Ma'am Vanessa." Ang boses ni Talia ay galing sa kailaliman ng kanyang lalamunan, tuyot at basag. "Pumasok lang ako sa silid ni Richard dahil nag-aalala ako sa kanya." "Nag-aalala? O baka naman naghahanap ka ng paraan para baligtarin ang lahat?" Isang matunog na sampal ang dumapo sa pisngi ni Talia, dahilan upang mabitawan niya ang tray. Ang tunog ng mga nabasag na kristal sa sahig ay hindi kasing ingay ng mabilis na pagtibok ng kanyang puso. "Alam ni Dr. Aris na kinuha mo ang bote. Ibigay mo sa akin yan ngayon din." Naramdaman ni Talia ang pait ng dugo sa kanyang labi. Ngunit sa halip na sumuko, isang kakaibang lakas ang nanahan sa kanyang dibdib. Sa gitna ng sakit, naalala niya ang drawing ni Lily at ang mahinang kislot ng mga daliri ni Richard. Ang mga ito, ang kanyang mga angkla sa gitna ng unos. Sa sandaling yun,
Bumukas ang pinto at pumasok si Doña Imelda. Ang kanyang anyo ay kasing lamig ng marmol. Ang mga mata ay tila mga punyal na nakatitig kay Thalia. Sa likod niya, nakita ni Thalia ang isang aninong nakatayo sa pasilyo, si Aling Rosa. Ang matandang mayordoma ay hindi nagsalita, ngunit ang kanyang mga mata ay nagparating ng isang mensahe. Isang bahagyang pagtango, isang senyales na tila nagsasabing, huwag kang bibitiw. Ito ang golden moment ni Thalia, isang sandali ng tahimik na pakikipag-alyansa. Sa gitna ng kapangyarihan ng mga Blackwood, napagtanto niya na ang kabutihan ay may sariling mga mata na nagmamasid sa dilim. Ang tingin ni Aling Rosa ay nagbigay sa kanya ng sapat na oras para mabilis na isuksok ang papel ni Attorney Danilo sa loob ng kanyang medyas habang nagkukunwaring pinupulot ang mga bubog sa sahig. Siyasatin niyo ang kanyang silid. Ngayon din, ang utos ni Doña Imelda ay tila isang kulog na yumanig sa buong library. Huwag kayong titigil hanggat hindi niyo nahahanap ang boteng iyon. At si Thalia, ikulong niyo siya sa bodega at huwag bibigyan ng tubig o pagkain hanggat hindi siya nagsasalita. Habang kinalakkaladkad siya ng mga bodyguard palabas, nakita ni Thalia si Vanessa na nakangisi. Isang tagumpay na tila abot kamay na nito. Ngunit hindi alam ng mag-ina, ang boteng hinahanap nila ay nakabaon sa ilalim ng sahig na hindi nila kailanman na naising tapakan, ang sahig ng mga dukha. Nang maihagis siya sa madilim at malamig na bodega, ang katahimikan ay muling bumalot kay Thalia. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama na siyang pag-asa. Inilabas niya ang papel mula sa kanyang medyas. Sa ilalim ng manipis na sinag ng buwan, nabasa niya ang mga salitang nakasulat. Sa Sabado, 12:00 ng gabi, maghintay sa likod ng hardin. Ililigtas namin si Lily. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa papel. Binabasa ang tinta ng pangakong pinakahihintay niya. Ngunit kasabay ng pag-asang ito ay ang isang matinding pangamba. Sabado ay 2 araw pa mula ngayon. Sapat ba ang kanyang lakas para mabuhay sa loob ng bodegang ito nang walang kahit anong sustansya? At sa itaas, sa Forbidden Wing, narinig ni Thalia ang isang kakaibang ingay. Isang mabilis at tuloy-tuloy na tunog ng alarm mula sa mga medikal na kagamitan ni Richard. Isang tunog na nagpapahiwatig na ang oras ay mabilis na nauubos. Ano ang gagawin ni Vanessa ngayong hindi niya mahanap ang bote? At hahayaan ba niyang tuluyang mawala ang hininga ni Richard para lamang maitago ang kanyang krimen? Patawad, Richard, pero hindi na uso ang milagro sa pamilyang ito. Mas mabuti pang matulog ka na ng habang buhay kaysa maging hadlang sa mga plano ko. Ang mga salitang yon ni Vanessa ay tila mga lason na napumatak sa malamig na hangin ng Forbidden Wing. Habang binibitawan niya ang mga pangungusap na yon, ang kanyang mga kamay na may mahahaba at pulang kuko ay dahan-dahang lumalapit sa main switch ng life support system ni Richard. Ang matinis at walang tigil na tunog ng alarm ay tila isang desperadong pagsigaw ng humihingi ng saklolo. Ngunit para kay Vanessa, ito ay isang ingay lamang na kailangang patahimikin. Sa ilalim ng kama, nakatago ang maliit na si Lily. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot habang nakikita ang mga sapatos ni Vanessa na palakad-lakad sa gilid ng higaan. Hawak ni Lily ang kanyang maliit na bibig gamit ang 2 kamay. Pilit na pinipigilan ang anumang tunog na maaring lumabas. Ang kanyang puso ay tumatambol ng napakabilis. Tila isang maliit na ibon na pilit kumakawala sa isang masikip na hawla. Hindi siya dapat narito, ngunit ang kagustuhang makita ang kanyang ate Thalia at ang pag-aalala kay Kuya Richard ang nagtulak sa kanya na gumapang sa mga pasilyo ng mansyon na tila isang anino. Habang nasa madilim at malamig na bodega, narinig ni Thalia ang bawat pintig ng alarm mula sa itaas. Ang bawat tunog ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang kaluluwa.
Napasandal siya sa maduming pader. Ang kanyang lalamunan ay tuyot na tuyot at ang kanyang katawan ay nanghihina na dahil sa kawalan ng pagkain. Ngunit sa gitna ng kanyang paghihirap, ang tanging pangalang namumutawi sa kanyang isipan ay si Lily. Naramdaman niya ang isang kakaibang kaba, isang kutob ng isang ina, at kapatid na nasa panganib ang kanyang mahal sa buhay. Lily! Huwag kang lalabas. Parang awa mo na. Ang bulong ni Talia ay halos hindi marinig. Isang tuyong tunog na humalo sa katahimikan ng bodega. Ang kanyang mga luha ay tuyo na, ngunit ang sakit sa kanyang dibdib ay lalong tumitindi. Sa itaas, nagpatuloy ang malupit na balak ni Vanessa. Isang pihit na lang, Richard, at magiging malaya na kaming lahat sa iyo. At ang katulong na yon, siya ang dadanas ng lahat ng sisi. Dahil sa sobrang takot at sa pagnanais na matulungan si Richard, hindi sinasadyang nasipa ni Lily ang isang metal na lalagyan ng swero sa ilalim ng kama. Ang tunog ng pagtama ng metal sa sahig ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Mas malakas pa sa tunog ng alarm. Napatigil si Vanessa. Ang kanyang mukha ay nabalot ng isang nakatatakot na galit. Sino ang nariyan? Dahan-dahanan siyang yumuko. Ang kanyang flashlight ay naglabas ng isang matalim na liwanag na tumama ng diretso sa nangangatal na mukha ni Lily. Isang mapanganib na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Vanessa nang makita ang bata. So, ang maliit na pipi ay mahilig palang makinig sa usapan ng matatanda. Ang boses ni Vanessa ay naging malambing ngunit puno ng panganib. Tila isang ahas na naglalambing bago manuklaw. Marahas niyang hinila si Lily palabas mula sa ilalim ng kama. Ang bawat hila ay puno ng puot. Dahilan upang mapaiyak si Lily sa sakit. Ngunit walang tunog na lumalabas sa kanyang mga labi. Tanging ang mga luhang dumadaloy sa kanyang maruming pisngi. Ito ang golden moment ni Lily. Ang sandali ng kanyang pinakamatinding paghihirap, kung saan ang kanyang katahimikan ay naging kanyang pinakamalakas na sigaw ng katarungan. Sa kanyang mga mata, makikita ang takot, ngunit naroon din ang isang uri ng katapangan na tanging ang mga inosente lamang ang mayroon. Dahil nakita mo ang hindi mo dapat nakita, mukhang kailangan mo na ring sumama sa Kuya Richard mo. Bulong ni Vanessa habang dahan-dahang itinutulak si Lily patungo sa malawak at madilim na hagdanan ng mansyon. Sa bodega, biglang napatayo si Talia. Isang malakas na kalabog ang narinig niya mula sa itaas. Kasunod ang isang nakapanlulumong katahimikan na tila ba ang buong mundo ay tumigil sa pag-ikot. Lily! Ang huling lakas ni Talia ay ibinuhos niya sa isang sigaw na yumanig sa mga pader ng bodega. Nagawa ba ni Vanessa ang kanyang pinakamalupit na krimen? At huli na ba ang lahat para sa munting si Lily bago pa man dumating ang itinakdang oras ng pagtakas? Wala kang boses, pero ang mga mata mo ay masyadong maraming sinasabi, Lily. At ang mga matang iyan ang tatapos sa inyong magkapatid. Ang boses ni Vanessa ay naging isang matalim na bulong na tila kislap ng isang labaha sa dilim. Habang hawak niya sa braso ang nanginginig na si Lily, ang kanyang mukha ay hindi na mukha ng isang tao. Ito ay naging isang maskara ng purong puot. Kaladkad niya ang bata, patungo sa tuktok ng maringal na hagdanan ng Blackwood Manor, ang hagdanang gawa sa puting marmol na naging saksi sa maraming marangyang gabi. Ngunit ngayon ay magiging saksi sa isang madugong trahedya. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Lily, sapat na para bumaling ang maliit niyang ulo at mag-iwan ng mapulang marka sa kanyang maputlang balat. Walang tunog na lumabas sa mga labi ng bata, tanging ang mabilis na pagdaloy ng mga luha at ang mahinang pag-ungol ng sakit na tila isang sugatang kuting. Sa kanyang mga mata, makikita ang matinding pagsumamo, ang paghiling na sana ay naroon ang kanyang ate Talia para iligtas siya. Huwag mo akong tingnan ng ganyan, bulyaw ni Vanessa. Ang kanyang kontrol sa sarili ay tuluyan ng naglaho. Dahil sa'yo, dahil sa pakikialam nyo, muntik nang masira ang lahat.
Sa isang bugso ng galit, marahas na itinulak ni Vanessa si Lily. Ang maliit na katawan ng bata ay tila isang walang buhay na manika na humampas sa matitigas na gilid ng mga baitang. Ang tunog ng bawat pagtama ng katawan ni Lily sa marmol ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon, isang serye ng mabibigat at nakapanlulumong kalabog na tila bawat isa ay bumabasag sa mga buto ng bata. Nang makarating sa pinakababa, ang katahimikan ay naging mas nakakatakot pa kaysa sa ingay ng pagbagsak. Si Lily ay nakahandusay, hindi gumagalaw, habang ang isang manipis na agos ng pulang dugo ay dahan-dahang gumagapang sa maputing sahig, tila isang mapanirang tinta sa isang malinis na papel. Sa ibaba, sa madilim na bodega, narinig ni Thalia ang bawat tunog ng pagbagsak. Ang bawat kalabog ay tila tumatama sa kanyang sariling dibdib. Nang marinig niya ang huling kalabog at ang kasunod na katahimikan, naramdaman niya ang isang matinding lamig na bumalot sa kanyang puso. "Lily! Lily!" Ang sigaw ni Thalia ay naging isang paos na alulong ng desperasyon. Hinampas niya ang pinto ng bodega gamit ang kanyang mga kamao hanggang sa dumugo ang kanyang mga buko-buko. Ngunit ang pinto ay nanatiling matatag. Biglang bumukas ang mga ilaw sa hall at lumabas si Doña Imelda mula sa kanyang silid. Tiningnan niya ang duguang bata sa paanan ng hagdan, ngunit walang bahid ng sindak o awa sa kanyang mukha. Sa halip, ang kanyang unang ginawa ay ang ayusin ang kanyang silk robe at tumingin kay Vanessa na nanginginig pa rin sa itaas. "Linisin niyo ang kalat na ito bago magising ang ibang mga katulong." Ang boses ng matanda ay kasing lamig ng yelo. Walang pakialam sa buhay na unti-unting kumakawala sa katawan ni Lily. Tawagan ang doktor ni Vanessa. Siguraduhin niyo na walang makakaalam na nangyari ito sa loob ng mansyon. Sabihin niyo na nahulog siya dahil sa sarili niyang kapabayaan. Sa sandaling iyon, narinig ni Thalia ang bam ng matatandang boses sa labas ng bodega. Narinig niya ang utos ni Doña Imelda. At doon, sa gitna ng kadiliman at amoy ng alikabok, ang huling hibla ng pagtitiis ni Thalia ay tuluyan ng naputol. Ang kanyang takot ay naging puot. Ang kanyang pagsasakripisyo ay naging isang nagbabagang apoy ng paghihiganti. Ang utang na loob na nagkakadena sa kanya sa loob ng maraming taon ay tila naging mga abo. Sa gitna ng kanyang pagluha, ang kanyang mga mata ay nag-iba ng kislap. Isang kislap na hindi na marunong magpatawad. "Papatayin ko kayo." Ang bulong ni Thalia ay puno ng panganib. Isang panunumpa na nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. "Lahat kayo, pagbabayaran niyo ang bawat patak ng dugo ni Lily." Ito ang kanyang golden moment ng pagbabago. Mula sa isang masunuring katulong patungo sa isang babaeng handang sumunog sa buong mundo para sa katarungan. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, naramdaman ni Thalia ang isang matigas na bagay sa kanyang bulsa na nakalimutan niya dahil sa gulo. Ang susi ng bodega na ibinigay sa kanya ni Aling Rosa nang patago kanina bago siya iwan. Dahan-dahan, sa gitna ng kanyang panginginig, ipinasok ni Thalia ang susi sa trangka. Ang tunog ng pag-ikot ng bakal ay tila isang hudyat ng digmaan. Makakalabas ba si Thalia sa oras para iligtas ang naghihingalong si Lily? O ang pagtakas ba niyang ito ang magdadala sa kanya sa mas malalim pang panganib sa kamay ng mga Blackwood? Ang dugo ng kapatid ko ay hindi mabubura ng inyong mga basahan, at ang bawat patak nito ay maniningil sa inyo balang araw. Ang bulong na ito ni Thalia ay tila isang sumpa, habang dahan-dahan niyang pinihit ang susi sa trangka ng pinto ng bodega. Ang tunog ng nagkikiskisang bakal ay tila isang musika ng kalayaan, ngunit isang kalayaan na nababalot ng matinding pait. Sa pagbukas ng pinto, ang malamig na hangin ng madaling araw sa pasilyo ay humalik sa kanyang pawisang noo, ngunit hindi na siya nanginginig. Ang takot na dating nagpaparalisa sa kanyang mga tuhod ay naging isang nagbabagang uling na nagbibigay ng lakas
sa bawat hibla ng kanyang kalamnan. Dahan-dahan na siyang lumabas. Ang kanyang mga paa ay walang sapin. Ramdam ang lamig ng sahig na gawa sa nara. Sa gitna ng dilim, nakita niya ang dalawang katulong na mabilis at tahimik na nagpupunas ng sahig sa paanan ng hagdanan. Ang amoy ng matapang na disinfectant ay hindi sapat para itago ang malansa at matamis na amoy ng dugo ni Lily na nanunuot sa kanyang ilong. Naramdaman ni Thalia ang isang matinding pagsikip sa kanyang dibdib. Tila ba ang kanyang puso ay pinipiga ng isang dambuhalang kamay, ngunit pinigilan niya ang sariling humikbi. Ang oras ng pag-iyak ay tapos na. Ngayon ang oras ng pagtutuos. Mabilis siyang nagtago sa likod ng malalaking haligi nang makitang dumaan ang isang bodyguard na may bitbit na dugo ang kumot. Doon niya napatunayan ang kanyang hinala. Hindi nila dinala si Lily sa ospital. Itinago nila ang kanyang kapatid sa isang lihim na silid sa loob ng estate para hindi ito makita ng publiko. Ang bawat hakbang ng bodyguard ay tila isang saksak sa kaluluwa ni Thalia, ngunit sa halip na manghina, lalong tumibay ang kanyang determinasyon. Ito ang golden moment ni Thalia, ang sandali kung saan tinalikuran niya ang pagiging biktima. Habang nakakubli sa anino, hinaplos niya ang magaspang na pader ng mansyon. Ang mansyong ito, na dati ay simbolo ng kanyang pangarap para kay Lily, ay naging isang libingan ng kanilang dangal at siya ang magiging apoy na susunog sa bawat kasinungalingang nakatago rito. Mabilis siyang bumalik sa quarters ng mga katulong, hindi para matulog, kundi para kunin ang bote ng lason na kanyang itinago sa ilalim ng sahig. Sa bawat pag-angat niya ng tabla, ang tunog ng naglalangit-ngit na kahoy ay tila isang babala, ngunit wala na siyang pakialam. Nakuha niya ang bote at kasama nito ang isang maliit at lumang cellphone na binigay sa kanya ni Attorney Danilo. Sa loob ng madilim na silid, ang tanging liwanag ay nanggagaling sa maliit na screen ng cellphone. Sa nanginginig na mga daliri, itinipa niya ang mensahe. Nasaktan nila si Lily. Tulungan niyo kami. Hawak ko ang ebidensya. Bago pa man siya makatanggap ng sagot, isang mahinang kaluskos ang narinig niya mula sa pintuan ng kanyang silid. Ang anino ng isang tao ay dahan-dahang gumagapang sa ilalim ng pinto. Ang tunog ng pagpihit ng doorknob ay mabagal. Tila ba ang taong nasa labas ay ayaw maglikha ng anumang ingay. Mabilis na itinago ni Thalia ang bote at cellphone sa loob ng kanyang damit. Kumuha siya ng isang matulis na gunting mula sa kanyang basket ng panahi. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa dilim, handang manalanta kung sino man ang papasok. Nang bumukas ang pinto, hindi ang doktor o si Vanessa ang bumungad sa kanya. Isang pares ng mga mata na puno ng luha at takot ang tumitig sa kanya. Ito si Aling Rosa at may dala siyang isang maliit na susi na may kakaibang disenyo. Thalia, kailangan mo nang umalis ngayon din. Bulong ng matanda. Ang kanyang boses ay tila isang paos na huni ng ibon. Dinala nila si Lily sa basement clinic. Kung hindi mo siya kukunin ngayon, baka bukas ay wala na siyang hininga. Nabitawan ni Thalia ang gunting. Ang tunog ng pagtama nito sa sahig ay tila isang hudyat ng bagong panganib. Isang tanong ang gumulat sa kanyang isipan habang tinitingnan ng matanda. Bakit ngayon lang tumutulong si Aling Rosa? At anong lihim ang alam ng matanda tungkol sa pamilya Blackwood na sapat na para itaya niya ang sarili niyang buhay? Walang silbi ang batang iyan, Vanessa. Kung hindi siya kukunin ng kamatayan sa loob ng 24 na oras, tayo na ang magpapadala sa kanya doon. Hindi maaaring magising ang isang saksi sa iyong kapabayaan. Ang malupit na tinig ni Doña Imelda ay tila isang hatol ng kamatayan na umalingaw-ngaw sa madilim na pasilyo ng mansyon. Sa likod ng isang dambuhalang florera, nakakubli si Thalia. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa isang maliit na bimpo na may burda ng pangalan ni Lily. Ito ang bimpong ginagamit niya noon para punasan ng pawis ng kapatid kapag nilalagnat ito. Ang kaibahan ng malambot na tela sa kanyang kamay at ang kasing tigas ng batong mga salita ng matanda
ay lumikha ng isang matinding kirot sa kanyang dibdib, isang sugat na hindi na kailanman maghihilom ng kahit anong gamot. Naramdaman ni Thalia ang panunuyo ng kanyang lalamunan, ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis. Tila isang hayop na nasusukol sa gitna ng kagubatan. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo sa galit. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang martilyo na tumatama sa kanyang sentido. Ngunit sa halip na sumigaw, isang nakapangingilabot na katahimikan ang bumalot sa kanya. Ang kanyang mga luha ay hindi na dumadaloy. Ang mga ito ay naging kristal ng puot na nagpapatalas sa kanyang isipan. Dahan-dahan, sa gitna ng dilim, nilampasan ni Thalia ang mga silid at nagtungo sa Forbidden Wing. Ito na ang huling pagkakataon. Hawak niya ang maliit na kamera na nakatago sa loob ng isang butones, isang kagamitang dinala ni Aling Rosa mula sa tauhan ni Attorney Danilo. Ang bawat hakbang niya ay puno ng pag-iingat. Ang kanyang mga paa ay tila hindi lumalapat sa sahig upang hindi lumikha ng anumang tunog na makapupukaw sa mga bodyguard. Pagpasok niya sa silid ni Richard, ang amoy ng mga gamot at ang mahinang ugong ng mga makina ang sumalubong sa kanya. Lumapit si Thalia sa kama, ang kanyang anino ay humaba sa pader. Tila isang bantay sa gitna ng gabi. Tiningnan niya ang maputlang mukha ni Richard. Ang lalaking ito ang naging dahilan ng kanyang pagkakakulong, ngunit siya rin ang tanging susi para sa kanyang kalayaan at sa kaligtasan ni Lily. Richard! Ang bulong ni Thalia ay puno ng pighati, isang tinig na nanggagaling sa kailaliman ng kanyang nagdurugong kaluluwa. Gising na, parang awa mo na. Pinapatay nila si Lily. Ang kapatid ko, ang tanging buhay ko, pinabagsak nila sa hagdan. Kung may natitira pang kabutihan sa iyong puso, huwag mong hayaang manalo ang kasamaan ng iyong pamilya. Ibinaba ni Thalia ang kanyang mukha sa kamay ni Richard. Ang kanyang mainit na hininga ay humahaplos sa nanlalamig na balat ng lalaki. Sa sandaling iyon, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang dusa, ang bawat sakripisyo, at ang bawat pangungutya na tinanggap niya mula sa mga Blackwood. Ito ang golden moment ng pag-asa, isang sandali kung saan ang pag-ibig at katarungan ay nagtatagpo sa gitna ng kamatayan. Habang ang kanyang luha ay pumatak sa palad ni Richard, naramdaman ni Thalia ang isang hindi inaasahang pangyayari. Isang mahina, ngunit seryosong pagpiga. Ang mga daliri ni Richard ay dahan-dahang gumalaw, tila sumasagot sa kanyang pagsusumamo. Isang maliit na kislot, isang pintig ng buhay na tila isang himalang sumiklab sa gitna ng kadiliman. Nanlaki ang mga mata ni Thalia. Ang kanyang puso ay tila sasabog sa kaba at tuwa. Richard? Richard, naririnig mo ba ako? Nakita niya ang bahagyang paggalaw ng mga pilikmata ng lalaki. Isang butil ng luha ang dahan-dahang gumulong mula sa gilid ng mata ni Richard. Isang luhang hindi galing sa sakit ng katawan, kundi sa pait ng katotohanang narinig niya habang siya ay nakaratay. Ang diwa ni Richard ay nagbabalik. Ang kanyang kaluluwa ay nagising sa gitna ng lason at panlilinlang. Mabilis na ikinabit ni Thalia ang maliit na kamera sa isang tago at estratehikong anggulo sa loob ng silid. Alam niyang sa loob ng ilang oras, babalik ang doktor at si Vanessa para sa kanilang huling hakbang. Ang bawat paggalaw ng kanyang mga kamay ay puno ng determinasyon. Pagkatapos ay inilabas niya ang maliit na cellphone at mabilis na tinawagan ang numero ni Attorney Danilo. Ati, gising na si Richard. May reaksyon na siya. Bulong ni Thalia. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at pag-asa. Handa na ang lahat. Sa Sabado, sa Daihoy Kodong, doon natin tatapusin ang lahat ng ito. Pero pakiusap, ang kapatid ko, iligtas niyo si Lily sa basement bago pa sila makagawa ng masama. Nang matapos ang tawag, muling tumingin si Thalia kay Richard. Ang lalaki ay muling naging tahimik,
ngunit ang ritmo ng kanyang hininga ay nag-iba. Ito ay naging mas malalim, mas matatag, tila isang sundalong naghahanda para sa isang huling digmaan. Hinalikan ni Thalia ang noo ni Richard, isang halik na hindi para sa pag-ibig, kundi para sa isang alyansang nabuo sa gitna ng pagdurusa. Magkita tayo sa dulo ng laban na ito, Richard, para kay Lily, para sa katarungan. Habang lumalabas siya ng silid, isang tanong ang tila naging isang tinik na bumaon sa kanyang isipan. Isang tanong na nagpapaalala sa kanya na ang panganib ay hindi pa natatapos. Sapat ba ang lakas ng isang nagbabalik na diwa para talunin ang mga demonyong matagal nang naghahari sa ilalim ng bubong na ito? O ang huling hininga ni Richard ang magiging mitya ng kanilang tuluyang pagkatalo? Bukas, Thalia, pagkatapos ng pulong na ito, hindi na lang pangalan ang hawak ko. Ako na ang reyna ng Blackwood Group at ikaw. Ikaw ay magiging isang malungkot na alaala na lamang sa loob ng isang madilim na selda. Ang mga salitang yon ni Vanessa ay tila mga kislap ng kidlat sa gitna ng isang tahimik, ngunit nagbabadyang uno. Habang tinitingnan niya ang kanyang sarili sa dambuhalang salamin, suot ang isang itim na gown na gawa sa mamahaling pilus. Ang kanyang mukha ay puno ng isang mapanganib na katuwaan. Ang bawat haplos niya sa tela ng kanyang damit ay tila paghaplos sa tagumpay na inaakala niyang abot kamay na niya. Sa likod niya si Thalia ay nakatayo ng tuwid. Ang kanyang mga kamay ay nakatago sa likod. Mahigpit na nakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Naramdaman ni Thalia ang isang matinding pait na gumuguhit sa kanyang lalamunan. Ang mansyon ay nababalot ng isang kakaibang katahimikan. Isang katahimikan bago ang huling paghuhukom. Ang bawat dekorasyon na inilalagay para sa Grand Shareholders Meeting bukas ay tila mga palamuti sa isang libingan. Sa isip ni Thalia, paulit-ulit na naglalaro ang imahe ni Lily na nakaratay sa basement clinic, mag-isa at naghihingalo. Ang bawat segundo na lumilipas ay tila isang patak ng dugo na nawawala sa kanyang kapatid. Ma'am Vanessa, kahit ang pinakamataas na tore ay gumuho rin kapag ang pundasyon nito ay gawa sa kasinungalingan. Ang boses ni Thalia ay mababa, ngunit puno ng isang uri ng awtoridad na hindi pa narinig ni Vanessa noon. Isang matunog na tawa ang kumawala sa mga labi ni Vanessa. Humarap siya kay Thalia, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit. At sa tingin mo, ikaw ang gigiba sa tore ko? Isang katulong na walang boses? Maghanda ka na, Thalia. Bukas, sa harap ng lahat ng media, aaminin mo ang lahat. At kapag natapos na yon, hahayaan ko na kayong magsama ng kapatid mong Pipi sa kalsada kung aabutan niyo pa siyang humihinga. Ito ang golden moment ni Thalia, isang sandali ng matinding pagpipigil. Sa halip na sumagot ng may galit, dahan-dahan siyang yumuko para kunin ang isang nahulog na aspiles sa sahig. Ang kanyang kilos ay kalmado, tila isang lawa bago ang bagyo. Sa kanyang puso, alam niyang ang kamera sa silid ni Richard ay aktibo na at ang bawat salita ni Vanessa ay naitala na bilang ebidensya. Nang makaalis si Vanessa, mabilis na nagtungo si Thalia sa Forbidden Wing para sa huling pagkakataon. Ang gabi ay malalim na at ang tanging tunog sa pasilyo ay ang mahinang paghampas ng ulan sa mga bintana. Pagpasok niya, nakita niya si Richard. Ang monitor ay nagpapakita ng isang mas matatag na ritmo. Lumapit siya at hinawakan ang kamay ng lalaki. Richard, bukas na ang lahat. Kailangan kong maging matapang para sa atin, para kay Lily. Bulong niya, ang kanyang tinig ay basag sa pagitan ng pag-asa at pangamba. Naramdaman ni Thalia ang isang bahagyang init mula sa palad ni Richard. Bagaman hindi ito gumalaw, tila may isang hindi nakikitang enerhiya na dumaloy sa pagitan nila. Ito ang kanilang huling gabi sa dilim. Bukas, kailangang lumabas ang katotohanan sa ilalim ng nakabubulag na liwanag ng katarungan. Ngunit sa gitna ng kanyang panalangin, narinig ni Thalia ang tunog ng mabilis na mga hakbang mula sa labas. Ang tunog ng mga radyo ng mga bodyguard ay umalingaw sa pasilyo.
Nahanap na namin ang abogado. Papasok na ang mga tauhan ni Attorney Danilo sa gate. Harangin niyo sila. Sigaw ng isang boses mula sa labas. Nanlaki ang mga mata ni Talia. Ang plano ay napaaga. Ang tensyon sa loob ng mansyon ay biglang sumabog. Ang mga ilaw sa buong estate ay biglang namatay. At ang tanging natirang liwanag ay ang mga emergency red lights na nagbibigay ng isang nakapangingilabot na kulay sa paligid. Biglang bumukas ang pinto ng silid ni Richard. Isang anino ang pumasok. Hindi si Aling Rosa, kundi si Dr. Aris na may hawak na isang dambuhalang hiringgilya. Ang kanyang mukha ay balisa at puno ng desperasyon. Hindi ko na pwedeng hayaang umabot ito sa bukas, Vanessa. Kailangang matapos ito ngayon din. Ang sigaw ng doktor ay narinig ni Talia mula sa kanyang pinagtataguan sa likod ng medical cabinet. Lumalapit ang doktor sa IV line ni Richard. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang inihahanda ang huling dosis ng lason. Ang bawat hakbang niya ay tila tunog ng isang orasan na malapit nang huminto. Huli na ba ang lahat para sa katarungan ni Talia? O may lakas pa siyang natitira para pigilan ang huling saksak ng kamatayan bago magbukas ang pinto ng kinabukasan? Ang araw na ito ay hindi lamang para sa akin, kundi para sa alaala ng lalaking minahal ko nang higit pa sa aking buhay. Bilang bagong chairman ng Blackwood Group, ipinapangako ko ang isang bagong simula na puno ng dangal at katapatan. Ang boses ni Vanessa ay umalingaw-ngaw sa dambuhalang auditorium. Bawat salita ay tila isang matamis na himig na humahalina sa mga shareholders at sa mga miyembro ng media. Nakatayo siya sa gitna ng entablado. Ang mga spotlight ay nakatutok sa kanyang itim na gown na kumikinang sa ilalim ng mga kristal na chandelier. Ang kanyang mukha ay larawan ng isang nagdadalamhating anghel, isang huwad na imahe na binuo sa ibabaw ng mga bangkay at kasinungalingan. Sa gilid ng entablado, si Doña Imelda ay nakaupo ng tuwid, ang kanyang mga mata ay puno ng mapanganib na tagumpay. Sa likuran ng auditorium, nakatayo si Talia. Hindi na siya ang katulong na nakayuko at nanginginig sa takot. Suot ang isang simpleng puting blusa. Ang kanyang anyo ay tila isang liwanag sa gitna ng kadiliman. Ang bawat hakbang niya patungo sa harap ay puno ng bigat. Tila ba ang bawat baitang ay isang sakripisyong kanyang pinagdaanan. Sa kanyang mga kamay, mahigpit niyang hawak ang isang maliit na remote control. Ang susi nagigiba sa tore ng mga Blackwood. Naramdaman ni Talia ang matinding pait nang makita ang mga ngiti ni Nina, Vanessa at Doña Imelda. Naalala niya ang duguang mukha ni Lily, ang hirap ni Richard sa Forbidden Wing, at ang lahat ng panlalait na tinanggap niya. Ang bawat alaala ay tila isang apoy na nagbibigay ng init sa kanyang nanlalamig na dibdib. Ito na ang katapusan ng inyong palabas. Ang bulong ni Talia sa kanyang sarili. Isang tinig na kasing talim ng isang espada. Biglang huminto ang musika. Ang malaking screen sa likod ni Vanessa, na dapat ay magpapakita ng kanyang mga plano para sa kumpanya, ay biglang nag-iba ng kulay. Isang video ang lumitaw. Isang madilim na kuha mula sa Forbidden Wing. Nakita ng lahat ang mukha ni Vanessa, hindi ang anghel na nasa entablado, kundi ang demonyong bumubulong sa tainga ng isang taong nakaratay. Patay na siya, Talia. Bakit mo pa hinahanap ang wala na? Ang dapat mong isipin ay kung paano mo ililigtas ang kapatid mong Pipi bago ko siya tuluyang patahimikin. Ang boses ni Vanessa sa video ay tila isang kulog na yumanig sa buong auditorium. Ang bulungan ng mga tao ay naging isang matinding katahimikan. Isang katahimikan na puno ng pagkabigla at diring-diri. Ang mukha ni Vanessa sa entablado ay biglang namutla. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot habang nakatingin sa sarili niyang krimen na ipinapalabas sa harap ng buong bansa. Anong ibig sabihin nito? Patayin niyo ang screen. Ngayon din. Ang sigaw ni Doña Imelda ay naging isang desperadong huni sa gitna ng kaguluhan. Ngunit bago pa man makakilos ang mga bodyguard, ang dambuhalang pinto ng auditorium ay marahas na bumukas.
Ang tunog ng pagtama ng mabigat na kahoy sa pader ay umalingaw-ngaw na tila isang hudyat ng digmaan. Sa gitna ng pinto, nakaupo sa isang wheelchair, lumitaw si Richard Blackwood. Bagaman maputla at payat, ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang kislap na tila isang nagbabagang uling. Itinutulak siya ni Attorney Danilo at sa likod nila, bit-bit ni Aling Rosa, ay ang maliit na si Lily na may benda sa ulo ngunit gising at humihinga. Ito ang golden moment ng katarungan, isang sandali kung saan ang lahat ng kasinungalingan ay natunaw sa ilalim ng init ng katotohanan. Pagkakita ni Thalia kay Lily, naramdaman niya ang paghinto ng kanyang mundo. Ang lahat ng hirap, ang bawat sampal, at ang bawat gabing walang tulog ay tila naglaho nang makita ang kanyang kapatid na buhay. Hindi ako patay, Vanessa, at hindi rin patay ang katarungan sa pamilyang ito. Ang boses ni Richard ay mahina, ngunit bawat salita ay tumatama na parang isang hatol mula sa langit. Lumapit si Thalia sa entablado, hindi para manakit, kundi para harapin ang mga taong umapi sa kanya. Tiningnan niya si Vanessa ng diretso sa mga mata. Ang dangal na pilit niyo ring ninakaw sa akin ay hindi kailanman magiging inyo. Ang bawat patak ng dugo ni Lily ay naniningil na ngayon. Sa gitna ng kaguluhan, ang mga pulis ay pumasok sa auditorium. Ang kinang ng mga posas ay tila isang anino ng karma na handang lumamon sa mga kontrabida. Sinubukan ni Vanessa na tumakas, ngunit ang bawat sulok ay hinarangan ng mga tao na dati ay pumapalakpak sa kanya. Hindi! Hindi niyo pwedeng gawin ito sa akin. Ako ang chairman. Ako ang Blackwood. Ang sigaw ni Vanessa ay naging isang matinis at nakababaliw na tawa habang kinakaladkad siya ng mga awtoridad palabas ng entablado. Habang tinatanggalan ng kapangyarihan sina Doña Imelda at Vanessa sa harap ng madla, mabilis na tumakbo si Thalia patungo kay Lily. Niyakap niya ang kanyang kapatid ng napakahigpit. Ang kanilang mga luha ay nagtagpo sa isang damdamin na hindi kayang ipaliwanag ng anumang salita. Sa gitna ng mga flash ng kamera at ingay ng media, naramdaman ni Thalia ang isang kamay na humawak sa kanyang balikat. Paglingon niya, nakita niya si Richard. Isang tahimik na pasasalamat ang mababasa sa mga mata ng lalaki. Isang pangako na ang bagyong ito ay tapos na. Ngunit sa kabila ng tagumpay na ito, isang tanong ang tila naging isang malungkot na himig sa isipan ni Thalia habang tinitingnan ang duguang uniforme ng katulong na suot pa rin niya. Ano ang natitira sa isang taong ibinigay ang lahat para sa katarungan? At may puwang pa ba ang tunay na kaligayahan sa gitna ng mga guhong iniwan ng pamilya Blackwood? Ang rehas na ito ay hindi gawa sa ginto, Vanessa. Dito, ang bawat hininga mo ay pag-aari na ng batas, hindi ng iyong pera. Ang boses ng pulis ay tila isang malayo at malabong tunog sa pandinig ni Vanessa habang dahan-dahang nagsasara ang mabigat na bakal na pinto ng selda. Ang tunog ng pagkalansing ng posas at ang paglak ng rehas ay tila huling nota ng isang trahedya. Nakaupo si Vanessa sa isang manipis na higaan. Ang kanyang itim na gown ay punit na at puno ng dumi, malayo sa ningning na suot niya sa auditorium kanina. Ang amoy ng disinfectant at pawis sa loob ng kulungan ay sumakal sa kanyang ilong, isang malupit na paalala na ang mundo ng mga Blackwood ay gumuho na. Sa labas, ang gabi sa Maynila ay tila nakikiramay sa paniningil ng katarungan. Sa loob ng dambuhalang mansyon, si Doña Imelda ay nakaupo sa kanyang paboritong silya sa library. Ngunit wala na ang kanyang awtoridad. Ang lahat ng mga katulong ay nag-alisan na. Tanging ang katahimikan at ang malamig na hangin ang kanyang kasama. Binawi ni Richard ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa kumpanya at sa mansyon. Iniwan siyang isang reyna na walang kaharian at walang anak na matatawag na kanya. Ang hiya na pilit niyang iniwasan ay tila isang malaking anino na ngayon ay nakabalot sa bawat sulok ng kanyang buhay. Samantala, sa ospital,
Ang puting paligid ay nagbibigay ng isang pakiramdam ng kapayapaan na matagal nang hindi nararanasan ni Thalia. Nakaupo siya sa tabi ng kama ni Lily, pinagmamasdan ang bawat mahinahon at regular na paghinga ng kanyang kapatid. Ang benda sa ulo ni Lily ay tila isang korona ng katapangan. Hinawakan ni Thalia ang maliit na kamay ng bata. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humahaplos sa malambot na balat nito. Ito ang golden moment ni Thalia, ang sandali kung saan ang katarungan ay hindi na lamang isang salita sa mga dokumento, kundi ang init ng buhay ng kanyang kapatid. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman niya ang pagbukas ng pinto. Pumasok si Richard. Nakaupo pa rin sa wheelchair, ngunit may higit na kulay na ang kanyang mukha. "Thalia!" Ang boses ni Richard ay puno ng pagsisisi. Bawat silaba ay tila isang paghingi ng tawad sa lahat ng pasakit na idinulot ng kanyang pamilya. "Inayos ko na ang lahat. Ang bawat sentimo na kinuha nila sa inyo, ang bawat luhang pumatak. Gusto kong bayaran ang lahat ng iyon. Manatili kayo rito. Ibibigay ko sa iyo ang pangalang Blackwood, hindi bilang isang katulong, kundi bilang may-ari ng lahat ng ito." Tiningnan ni Thalia si Richard. Nakita niya ang katapatan sa mga mata ng lalaki, ang pagnanais nitong bumawi. Ngunit sa kanyang isipan, ang kinang ng mansyon ay nabahiran na ng dugo at kasinungalingan. Ang katarungang nakuha niya ay hindi para maging bahagi ng mundong sumira sa kanya, kundi para maging malaya mula rito. "Richard, salamat sa lahat ng alok mo." Ang boses ni Thalia ay matatag, malayo sa nanginginig na tinig ng babaeng nakakulong sa bodega noon. Pero ang dangal na kinuha ko sa entablado ay hindi para ibenta muli. Ang katarungan para sa amin ni Lily ay hindi nasusukat sa laki ng iyong mansyon. Ang kailangan namin ngayon ay ang katahimikan na kailanman ay hindi maibibigay ng apelyidong Blackwood. Naramdaman ni Richard ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib. Napagtanto niya na sa kanyang paggising, nakuha niya ang kumpanya at ang kanyang buhay, ngunit tuluyan nang nawala ang babaeng nagligtas sa kanyang kaluluwa. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang pinapanood si Thalia na dahan-dahang nag-eempake ng kanilang kakaunting gamit. "Saan kayo pupunta?" tanong ni Richard. Ang kanyang tinig ay tila isang pakiusap. "Babalik kami kung saan kami nagmula, Richard. Sa tondo kung saan ang pagmamahalan ay hindi kailangang bayaran ng utang na loob." Sagot ni Thalia habang binubuhat si Lily, na ngayon ay gising na at mahinang nakangiti. Habang naglalakad palabas ng ospital, ang bawat hakbang ni Thalia ay tila pagtatapon ng mabibigat na tanikala. Ang hangin sa labas ay amoy usok at ulan, ngunit para sa kanya, ito ang pinakamabangong amoy ng kalayaan. Sa likod niya, ang pangalan ng mga Blackwood ay naging isang bahagi na lamang ng kanyang madilim na nakaraan. Ngunit bago sila makasakay sa sasakyang magdadala sa kanila, pabalik sa tondo, may isang huling bagay na iniabot ni Attorney Danilo kay Thalia. Isang dokumentong hindi niya inaasahan, isang legal na paglilipat ng isang maliit na lupain sa probinsya na nakapangalan sa kanilang magkapatid, isang lihim na regalo mula kay Richard na hindi humihingi ng anumang kapalit. Handa na ba si Thalia na tanggapin ang regalong ito? O ang kanyang paghahanap sa tunay na kalayaan ay nangangahulugan ng pagtalikod sa lahat ng bagay na may kinalaman sa lalaking minahal niya sa gitna ng dilim? Ang bango ng sampagita at ang amoy ng bagong labang damit ay humahalo sa banayad na simoy ng hangin sa labas ng isang maliit ngunit malinis na gusali sa gitna ng tondo. Sa itaas ng pinto, nakasabit ang isang karatula na gawa sa kahoy, may nakaukit na mga salitang bulaklak ng pag-asa, laundry and foundation. Ito ang bunga ng bawat patak ng pawis at bawat luhang ibinuhos ni Thalia sa loob ng maraming taon. Hindi ito ginto, hindi ito marmol, ngunit ang bawat sulok nito ay puno ng dangal na kailanman ay hindi na mababawi ng sinuman. Sa loob, naririnig ang ritmo ng tubig na ibinubuhos sa mga timba. Isang tunog na nagpapaalala kay Thalia na ang buhay ay patuloy na dumadaloy, malinis at sariwa.
Nakita niya si Lily sa maliit na hardin sa likod, abala sa pagdidilig ng mga rosas. Bagaman may maliit na pilat sa kanyang noo, na alaala ng madilim na gabi sa mansyon, ang mga mata ni Lily ay wala ng bakas ng takot. Sa halip, ang kanyang mga labi ay gumagalaw, bumubuo ng mga himig na dati ay itinago ng kanyang katahimikan. Ang operasyon at ang pagmamahal ng kanyang ate Thalia ay nagbigay sa kanya ng higit pa sa boses. Binigyan siya nito ng pagkakataong mabuhay nang walang anino ng pag-aalinlangan. Sa isang sulok ng shop, nakaupo si Thalia habang maingat na itinutupi ang mga puting lino. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Sa balita kaninang umaga, narinig niya ang huling hatol kay Vanessa, habang buhay na pagkabilanggo ng walang piyansa. Si Doña Imelda naman ay nananatiling mag-isa sa kanilang mansyon, pinalilibutan ng mga mamahaling gamit na wala namang buhay, isang bilanggo ng sarili niyang karangyaan at kasamaan. Ang hustisya ay hindi dumating sa anyo ng kidlat, kundi sa dahan-dahang paglubog ng mga taong nag-akala na sila ay mas mataas kaysa sa katotohanan. Pumasok si Attorney Danilo. May dalang balita mula sa labas ng tondo. Thalia, dumating na ang donasyon para sa foundation mula sa isang anonymong donor. Alam nating pareho kung sino yon. Napangiti ng bahagya si Thalia. Alam niyang si Richard iyon. Sa loob ng 3 taon, nanatili si Richard sa malayo. Iginagalang ang distansyang hinihingi ni Thalia. Ang lalaki ay nagbago na. Ginamit nito ang yaman ng Blackwood para sa mga tunay na nangangailangan, isang paraan ng paghingi ng tawad sa mundong sinira ng kanyang mga magulang. Hindi man sila magkasama, alam ni Thalia na ang kanilang mga kaluluwa ay kapwa na nakahanap ng kanilang kapayapaan. Naramdaman ni Thalia ang isang matinding init sa kanyang dibdib. Pinatawad na ba niya ang lahat? Ang pagpapatawad para sa kanya ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa nakaraan, kundi ang pagbitaw sa bigat ng poot upang makalakad ng magaan patungo sa hinaharap. Ang kanyang kapayapaan ay hindi nanggaling sa pagbagsak ng kanyang mga kaaway, kundi sa pagtayo niya ng mag-isa kasama ang kanyang kapatid. Ito ang huling aral na natutunan ni Thalia. Ang tunay na utang na loob ay hindi ibinibigay sa mga taong nagpapakain sa iyo kapalit ng iyong dangal, kundi sa iyong sarili. Ang utang na mahalin at protektahan ang iyong pagkatao sa kabila ng lahat ng unos. Habang lumulubog ang araw sa Manila Bay, nagbibigay ng ginintuang kulay sa buong tondo, niyakap ni Thalia si Lily. Sa sandaling iyon, wala ng mga Blackwood, wala ng mga lihim, at wala ng mga tanikala. Ang natitira na lamang ay ang 2 magkapatid, ang bango ng kalayaan at ang pangako ng isang bukas na kailanman ay hindi na mababahira ng dilim. Ang kwento ni Thalia ay hindi nagtapos sa isang marangyang kasal, kundi sa isang marangal na buhay. Dahil sa dulo ng bawat melodrama, ang pinakamalaking tagumpay ay ang muling paghahanap sa sariling boses sa gitna ng katahimikan. Ang huling sinag ng araw sa tondo ay hindi lamang nagbibigay ng liwanag sa maliit na tindahan ni Thalia, kundi nagsisilbing selyo ng kanyang ganap na kalayaan. Wala na ang amoy ng lason at panlilinlang, tanging ang bango na lamang ng malinis na bukas ang nananatili sa bawat tupi ng lino na kanyang hinahawakan. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong matiyagang pagsama sa akin sa bawat hakbang ng mahaba at madamdaming hantrin na ito. Habang binubuo ko ang eksena, kung saan tinitingnan ni Thalia ang kanyang duguang uniforme at pinipiling talikuran ang kinang ng mga Blackwood, hindi ko napigilang mapaluha sa harap ng aking panulat. Naalala ko ang bawat isa sa inyo na marahil ay kasalukuyan ding nagkukuskos ng sariling hapis at paghihirap para lamang mapanatiling maputi at maayos ang kinabukasan ng inyong pamilya. Ang kwentong ito ay hindi lamang basta katang-isip. Ito ay hinugot sa mga tunay na hibla ng buhay, pinag-isipan ng malalim at inialay para sa mga pusong marunong lumaban ng may dangal.
Ang ating buhay ay tila isang tumpok ng maruming labada. Gaano man katapang ang mantsa ng nakaraan at gaano man kahirap kusutin ang mga pagkakamali. Laging may pagkakataon para maging malinis at mabango muli ang ating bukas. Basta't huwag nating bibitawan ang sarili nating mga kamay. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Thalia, pipiliin niyo rin bang iwan ang lahat ng yaman ni Richard kapalit ng simpleng pamumuhay? O baka naman mas mainam na tanggapin ang alok para sa mas siguradong kinabukasan? Saan niyo nga pala pinakikinggan ang ating kwento ngayon? Marahil ay nagluluto kayo ng hapunan, naglalaba, o nagpapahinga matapos ang isang nakapapagod na araw. Sana ay ibahagi niyo ang inyong mga saloobin at sariling karanasan sa comment section. Dahil dito, palaging may nakahandang makinig at umunawa sa inyo. Huwag niyo ring kalimutang i-like at i-share ang ating video para mas marami pa tayong pusong maabot at matulungang humilom. Naway manatili kayong matatag, puno ng pag-asa, at laging piliin ang inyong sariling katahimikan sa kabila ng ingay ng mundo. Hanggang sa muli nating pagkukwentuhan. Pamagat ng kwento. Ang bango ng dangal. Sa pagitan ng tondo at blackwood. Paunawa. Ang lahat ng mga karakter at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning libangan at upang maghatid ng positibong mensahe sa bawat isa.